Saan tila nagtatagpo ang langit at lupa, nagsimula ang kwento ng pinakamahalagang mag-asawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sina Maria at Jose ay hindi mga hari ni may taglay na kayamanan, ngunit sila ang napiling gumanap sa pinakadakilang misyon: alagaan at protektahan ang anak ng Diyos. Saksi sila sa mga himala, hinarap ang maraming panganib at isinabuhay ang kaganapan ng layunin ng Diyos. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos? Matapos nilang samahan si Jesus sa kanyang kabataan at bahagi ng kanyang buhay, ang katahimikan ng mga kasulatan tungkol sa kanila ay nag-iiwan ng puwang na nagdudulot ng matinding kuryosidad. Paano at kailan nagtapos ang kanilang mga araw? Ngayon, ating tuklasin ang buong kwento mula simula hanggang wakas ng buhay ni Maria at Jose, mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa kanilang kamatayan. Matagal bago ipinanganak si Maria at bago pa man nabanggit ang kanyang pangalan, ang rehiyon kung saan matatagpuan ngayon ang Nazaret sa Galilea ay isang lugar ng matinding paghihintay sa espiritual at mga kaguluhang pampolitika noong unang siglo. Sa ilalim ng pamamahala ng Imperyong Romano, ang lupaing ipinangako sa bayan ng Israel ay namuhay sa gitna ng mga kaguluhan. Noong panahong iyon, ang buhay sa Galilea ay umiikot sa maliliit na mga nayon tulad ng Nazaret kung saan lumaki si Maria. Ang mga nayong ito ay tinitirhan ng mga simpleng pamilya na inialay ang kanilang buhay sa manual na paggawa, pagsasaka o pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga kababaihan ay nangangalaga sa tahanan at sinisiguro ang pagpasa ng mga tradisyong Hudyo sa kanilang mga anak, habang ang mga kalalakihan naman ay abala sa mga tungkuling pang-ekonomiya at espiritual ng kanilang pamilya. Gayunpaman, hindi nagsisimula ang kwento ng kaligtasan kay Maria, kundi sa isang mag-asawang nabuhay sa parehong panahon at nagtaguyod ng mga hamong humubog sa tagpo para sa pagdating ng tagapagligtas. Bago pa man ipaglihi si Maria, naroon na sina Joaquin at Ana, ang kanyang mga magulang. Sina Joaquin at Ana ay mga matapat na Hudyo, malalim na nakaugat sa mga tradisyon at pananampalataya ng Israel. Namuhay sila tulad ng maraming tao noong kanilang panahon, deboto sa Torah, sumusunod sa regular na mga panalangin at mga kapistahan pangrelihiyon. Gayunpaman, ang kanilang buhay ay tinatakan ng tahimik ngunit matinding sakit, ang kawalan ng anak. Sa isang lipunan kung saan ang pagkakaroon ng supling ay itinuturing na isang biyaya mula sa Diyos at mahalaga para sa pagpapatuloy ng pangalan at pamana ng pamilya, ang pagiging baog ay nakikita bilang isang personal na trahedya at, kung minsan, tanda ng hindi pagsang-ayon ng Diyos. Sa kabila nito, hindi nawalan ng pananampalataya sina Joaquin at Ana. Ayon sa mga sinaunang Kristiyanong tradisyon, sila'y masugid na nanalangin para sa isang anak na may kasamang luha at walang tigil na pagsusumamo. Si Joaquin, sa kanyang pagdadalamhati, ay nagpunta pa sa disyerto, nag-alay ng panahon sa pag-aayuno at panalangin, hinihingi sa Diyos ang biyayang ito. Si Ana naman, sa kanyang pag-iisa, ay nanalangin ng masidhi, umaasa sa Panginoon at nangangakong kung bibigyan siya ng isang anak na babae, ito'y kanyang itatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Sa gitna ng kanilang paghihintay na puno ng sakit, kumilos ang Diyos. Tulad ng ginawa niya kay Sara, ina ni Isaac, at kay Ana, ina ni Samuel, sinagot ng Panginoon ang mga panalangin ni Joaquin at Ana. Isang anghel ang nagpakita sa kanilang dalawa na nagsabing magkakaroon sila ng isang anak na babae na hindi lamang magiging biyaya sa kanilang buhay kundi bahagi rin ng mas malaking plano, ang banal na plano ng kaligtasan. Dapat nilang palakihin ang kanilang anak ng may natatanging dedikasyon, itinalaga sa Diyos mula sa pagsilang. At sa gitna ng kasimplihan ng kanilang nayon at ng pagiging komplikado ng kasaysayang iyon, isinilang si Maria.
Mula pa sa simula, si Maria ay tinatakan ng isang natatanging misyon, ang kanyang pangalan na pinili ng kanyang mga magulang ng may malalim na espiritual na kahulugan ay nagpapakita ng kanyang banal na pagkakakilanlan at layunin. Ang Maria na nagmula sa salitang Hebreo na Miriam ay maaaring mga hulugan ng minamahal ng Diyos o pinakamataas na ginang. Maaaring isipin sina Joaquin at Ana habang hawak ang kanilang anak sa kanilang mga bisig. Kinikilala na ang sandaling iyon ay katuparan ng katapatan ng Diyos. Ang pag-iyak ng isang sanggol sa isang simpleng nayon tulad ng Nazareth ay maaaring maliit sa paningin ng mundo, ngunit sa langit, ito ay tanda ng paparating na pambihirang kaganapan. Bilang tugon sa tawag ng Diyos sa buhay ni Maria, gumawa sina Joaquin at Ana ng isang desisyon na nagpapakita ng kanilang ganap na debosyon sa Panginoon. Ayon sa mga sinaunang tradisyong Kristiyano, dinala si Maria sa templo ng Jerusalem sa edad na 3 taon. Ito'y isang kilo ng pasasalamat at pagsunod ng kanyang mga magulang. Sa kulturang Hudyo, karaniwan para sa mga pamilya na ialay ang kanilang mga unang ani, hayop.